Pinalagaan ng Malacanang ang pahayag ni dating Malacanang spokesperson Attorney Harry Roque at dating Presidential Advisor Attorney Salvador Panelo ukol sa pagsibak sa pwesto sa mag-amang Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Kung iniisip mo yan lagi, that's malicious. Malicious talaga si Mr. Harry Roque. Buwelta yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin laban sa pahayag ni dating Malacanang spokesperson Attorney Harry Roque. Sabi ni Roque, plano umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magdeklara ng martial law matapos alisin sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang miyembro ng National Security Council. December 30 nang ilabas ang executive order na nag-utos ng reorganization ng NSC. Kung gusto nilang mapabilis ang bagsak ng administrasyon itong Marcos Jr., mag-martial law sila. Paglilinaw ng Malacanang, walang balak na magdeklara ng martial law si Pangulong Marcos o pahabain ang kanyang termino. Tanging pagpapaunlad lamang anya ng bansa at kapakanan ng mga Pilipino ang prioridad ng presidente. What he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those of the lower classes, and the prioritization of his legacy projects. Pinalagan din ng palasyo ang hirit ni dating Presidential Advisor Attorney Salvador Panelo matapos itong tawagin na dirty politics ang pagsibak sa mag-amang Duterte sa NSC. Panelo, during his time as Presidential Advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No? So he has no moral authority to question the decision of the President. Advisory Council ani ang NSC, kaya may karapatan si Pangulong Marcos na piliin ang miyembro na kanyang pinagkakatiwalaan. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.